Igsoon higala mga kaagapay, magandang araw po sa ating lahat. Ito po ang inyong lingkod, si Brother Dante Camaro, sa CFLAM organizer, con Catholic Faith Lay Apostolic Movement of the Philippines. Ito po ngayon ay mayroon tayong mga tatalakayin ang tungkol sa True Church, Marks of the True Church, ang pagkilala sa tinuod, totoong simbahan. Kasi ngayon mga kaagapay, mahirapan tayo ngayon paghanap sa totoong simbahan. Kasi hindi naman pwedeng sabihin natin ngayon na ang lahat ng mga sikta nga ni-exist ngayon sa buong mundo ay lahat ay tinatayo sa ating Panginoong Hesus. So, ibig sabihin, di ba, ang tinatayo, ang simbahan nga tinayo sa ating Panginoon isa lang. So, kaya mahirapan tayo ngayon mga kapatid, mga kaagapay, ang iba, mahirapan paghanap kung saan totoo saan o sino ang totoo nga simbahan. Ang iba din parang sumusunod na lang sa agos, para ang iba sinasabi na lang din sa iba na walang relihiyon na makaaligtas. Yun naman ang kahit mga Katoliko, mga paniniwala sa mga Katoliko, yun ang pinakamasakit sa puso at isip, lalo na sa mga katulad ko, mga Catholic defender, kung mga ipon, lalo na sa mga tao na sinasabi nilang walang relihiyon na makaluwas, So ito ngayon mga kaagapay ang bigyan natin ng pansin. Ang iba sinasabi walang relihiyon na makaluwas daw, unsay mahitabo sa taong walay relihiyon, doon ay matuod nga relihiyon, mayroon ng totoong simbahan o relihiyon. Ayon sa Sirach 43, Sirach 49:3 nga adunay matuod nga relihiyon sumala sa maayong balita Biblia, adunay matuod nga relihiyon. Unsay mahitabo sa tawo nga muingon nga walay tinuuhan, o unsay mahitabo sa tawo nga walay mga tinuuhan. Sirach 35:18, ang walay tinuuhan iyang pagadugmukon. So busa importante di ay nga magpasakop sa relihiyon ni Kristo. Ang problema tungod kay maglisod o mahirapan tayo paghanap kung saan o sinong simbahan tayo magpasakop, o sa anong paraan nga masakop tayo sa simbahan nga tinayo ni Kristo. Siyempre, ayon sa Biblia mga kaagapay, kung ang Biblia ang sundin natin, sa Galatia 3:27 sinasabi po doon na we become Christian by the virtue of baptism. Ako, ikaw, nahimo tayo nga Kristiyanos sa dihang natanggap nato ang sakramento sa binyag or baptism. So ito ngayon, ang problema natin ngayon, kung saan simbahan tayo pwede nga magpabinyag. Kasi marami ngayon mga kaagapay ang sikta, ang simbahan, relihiyon nga marami nga nagsasabing kami dito ang totoo, kaya nga maraming Katoliko ang lumilipat, maraming Katoliko ang nandoon sa ibang mga sikta. Masakit man isipin, kay sa Katoliko pa walang simba-simba, wala singgiro. Tapos ngayon mayroon akong nakilala na sinasabi niya nga, Brad, ngayon mabait na ako kasi nandito na ako sa ibang sikta. Masaya na ako, hindi na ako lasinggiro, sinasabi mga kaagapay, Pero ang pinakamaganda sana kung hindi ka lumipat sa totoong simbahan na nag-iba ang buhay mo, or nabago ka na hindi ka lumilipat sa totoo nga simbahan. Ang problema lang kasi mga kaagapay,
dahil marami sa atin ngayon na ah, hindi kilala ang totoong simbahan. Yun ang problema kasi hinahanap nila kung saan ang totoo nga simbahan, kaya ang usa sa mga importante tatalakay natin ngayon nga mabigyan natin ng pansin, mabigyan natin ng solusyon, no, kung sino ang totoo nga simbahan or March of the True Church, pagkilala sa totoong simbahan. No? Mayroong mga marka, no, mga marks kasi kung sa Biblia sabi sa San Mateo 24:4-5 nga pagbantay kamo nga dili kamo mapasalaag, no, ni bisan kinsa kay daghan magdala sa akong ngalan aron kamo mahisalaag. So mo na giingon sa Biblia mga igsoon, no, kung sa Tagalog. So sa Tagalog pa na kailangan ikmat, no, mag-ikmat kayo. Ikmat ba yun sa Tagalog? Kaya sa Biso Cebuano nga pagbantay kamo nga di kamo masalaag kay daghan nagdala sa kungalan aron sa pagpasalaag kaninyo. So mo ni ang mga kasi sabi din sa Biblia sa 2 Juan 1:9-11 nga ayaw ninyo pasaka sa inyong balay ang magdala sa laing pagtulunan kay makaambit kamo sa silot. Kay kasi ngayon mga kaagapay marami kayon ngayon ang nag house to house, no, para mangumbinser, no. Katoliko wala akong nakikita nga nangumbinser nag house to house. So ang Katoliko ba ngayon mga kaagapay parang isang atabay, no, parang isang balon, no. Ang isang balon, maraming mga tao na kumukuha doon ng tubig, source. Ang balon usa sa source sa tubig na maraming kumukuha. Pero na parang iba, no, may palaging kinukuhaan pero mas dumadami, no, ang tubig sa balon. Ganun din ang simbahan. Ang ibang sikta, Katoliko palagi ang sinisentro kasi maraming membro sa Katoliko, no? Marami ang membro, marami ring hindi nagsasamba, no? Marami ring Katoliko na kasi kung pumunta ka sa presuhan, ang mga napreso doon Katoliko. Tapos, no, ang mga kung pumunta ka rin sa diskuhan, ang mga ng disko halos lahat Katoliko. Kung pumunta ka rin doon sa sabungan, ang lahat doon na nagsabong halos Katoliko. So kaya lalo na kung Katoliko na walang simba-simba, yun ang dali makumbinser mga kaagapay sa ibang mga sikta, no, lalo na kung kaya nga ang iba sinasabi na ngayon nagbago na ako, wala na akong bisyo, hindi na ako lasinggero, dito na ako ngayon sa kanaang ibang sikta, hindi na ako Katoliko, nagbago na ako. Kaya ang pinakamasakit yan kasi mga kaagapay, tapos natin nakuha ang sakramento sa binyag na siya ang usa sa mga dahilan na nasakop tayo sa totoong simbahan. Pero hindi rin natin nabigyan ng pansin ang kaimportante sa binyag, no, sa diha sa na membro ka nahimo kang Kristiyanos pero hindi sa gawa, no, sa ano lang, sa ngalan lang, pangalan lang na Kristiyanos ka pero wala sa totoong gawa, no. Kaya marami ang mga Katoliko nga nakumbinser kasi ang Katoliko tinatawag tayo na sleeping giant. Ano ba yung sleeping giant? Parang higanti nga nakakatulog. Yun ang totoo naman, ang sakit na katotohanan kasi ang Katoliko pala 100% example, pero alam mo ba kung ilang porsyento lang ang makikita sa simbahan? Mabuti na lang kung mayroong 10%. So ang tanong, saan ba ang 90% ng mga Catholic?
So ito ngayon mga kaagapay, no, ang problema natin ngayon. Kasi maraming mga Katoliko nga ang pinakamasakit pa dyan, kasi kung makatoliko ka, katoliko ka niya, o hindi mo na bigyang pansin, hindi mo ah, na, na, na bigyan ng pag-unawa ang simbahang Katoliko, kung pumunta ka na sa ibang sikta, ito ang pinakamasakit. Yun sila ang masakit magsalita, yun ang palaging nag-aatake, no? Yun ang palaging sumisira sa simbahang Katoliko. No? Para bang mga kwaknet ba, no? Para bang mga kwaknet, yung ibon nga kwaknet na kung matutulog ang kwaknet, ang iba sinasabi raw nagbitay kay kuan man ang nagbitay kanang sigbin man na, no? So ang kwaknet matulog, magpiyong ang iyang mata, tapos ang iyang makita ang langit. Sinasabi sa kwaknet ngayon, ihian ko ang langit. Pero sino ang nabasa? So galing sa kaniyang katawan hanggang sa kaniyang ulo, no? Basa kaya ang kwaknet, bahong anso, no? Bahong anso ang kwaknet. So ganun din ang mga Katoliko, no? Ang Katoliko nga galing sa Katoliko na pumunta sa ibang sikta, pag nakumbinser ka na doon, ito ang pinakamasaklap mga kaagapay. Kasi sila ang pinakamalakas sumisira sa simbahang Katoliko, no? Sila ang parang bang mga leon na kumakain ng tao, na parang palagi na nilang tinitira ang mga santos, no? Pati ang cross ay tinitira din, walang sinasanto. Parang mga lasing na nga napunta sa ibang sikta mga kaagapay. So ito ngayon ang importante, no, nating mga Katoliko, no? Atensyon na lahat na tayong mga Katoliko, kaya pag pumunta ka na sana sa ibang sikta, please lang, huwag kang magbira-bira dyan, para namang hindi ka nakamove on, no? Parang palagi na lang eleksyon ang nandiyan sa isip mo, kasi palagi kang tumitira, no, sa admin. So ito mga kaagapay, no, mga kapatid, ang importante lang natin nga malalaman natin kung lalo na kayong mga nanay, tatay, mga ninong, ninang, kung saan kayo nagninong, sponsor, or magpabiniyag sa inyong mga anak, kailangan mapuy-an nato ang totoong buhay Kristiyanos, no? So lalo sa lahat na alam natin din ang mga marks of the true church, para isa lang ang dapat nating bigyang pansin ng simbahan sa buong mundo. Kasi marami ngayon, no, nalilito na sila, binibinyagan sa Katoliko, napunta na sa Baptist, napunta rin sa Iglesia ni Cristo, nagpupunta rin sila sa Badista, patay. So ang pinaka-importante natin mga kaagapay, na isa lang ang binyag, sabi pa sa Biblia sa Efeso 4:3 hanggang 5, nga one faith, one God, one baptism. So yun na, atensyon mga kaagapay, isa lang ang binyag sa isang Diyos at isang pagtuo, no? Isang paniniwala. Yun lang, isa lang. Kasi isa lang ang tinatayo ni Kristo, I will build my church, not churches. Hindi plurality, no, ang sinasabi ni Kristo diyan sa San Mateo 16:18, hindi plural ang kaniyang pagsabi na I will build my churches. Sabi ni Kristo, I will build my church. Ikaw si Pedro, sa babaw ito nga bato, tatayuin ko ang aking simbahan or iglesia. I will build my church, o salang. Pero ngayon, ayon sa Gordon Conwell Seminary, umaabot na ng 44,128 ka mga religious denomination throughout the whole world. Kaya masakit yan mga kaagapay, no? Marami. Kung tayo din na wala tayong alam,
susunod lang tayo sa Agos. Yun ang pinakamahirap. So ngayon ang importante, paano mo makilala ang totoong simbahan? Ito ngayon na mga kaagapay, no? Paano mo makilala? Ang iba sinasabi, ang totoong simbahan, mga mabait. Mga mabait daw. Kasi yan naman tunay. Pag Kristiyanos ka, mabait ka kasi, di ba? Ay walang Kristiyanos na palaging nagkikimkim ng mga masama sa isip at sa sa isip at saka sa dibdib, no? Walang mga Kristiyanos na hindi marunong tumupad sa pagmamahal. Walang Kristiyanos na mapagsamantala. Pag sinasabing Kristiyanos, every Sunday makikita ka simbahan. Pag sinasabing Kristiyanos ka, ay wala kang kinikimkim na galit sa iyong kapwa, sa iyong pamilya. Yun ang totoong Kristiyanos, mga kagapay, no? Pero pag sinasabing Kristiyanos ka tapos maraming mga hinanakit sa isip, puso't isipan mo, iba na yan, hindi na yan Kristiyanos, mga kagapay. So ito ang pahinumdom, no? Remember, mga kagapay, sa pagkilala sa totoo nga simbahan, no? Hindi, ang iba sinasabi ang pagkilala sa totoo nga simbahan ay sa pamamagitan ng krus. Kung krus din ang pagbasihan natin na ito na ay totoong simbahan, sige, ipalagay natin nga pag may krus ay simbahan na. Paano sa sementeryo? Maraming krus, di simbahan din ang sa sementeryo, mga gagapay. Pastilan. So kung sinasabi natin nga pag may krus ay simbahan na, sa iyong kapitbahay namin kay mayroong krus din, so simbahan pala ang CR sa kapitbahay namin, kaya siya palaging hindi nagsimba sa Sunday. So ang iba din sinasabi na ang pagkilala, mga kagapay, hindi mo makilala ang totoong simbahan dahil sa cross. Ang iba, Brad, makilala natin ang totoong simbahan dahil sa mga larawan sa mga santos. Mga kagapay, sige, hindi yan na garantiya na ang totoong simbahan pag makita mo kung may santos. Kasi nung galing ako sa Mindanao papuntang Leyte, sakay ako sa mga bus or kahit sa barko. Ang barko, sa bus, mayroon ding mga larawan sa santos. So ibig bang sabihin yung barko, yung sasakyan ay simbahan din yan kasi may malarawan sa mga santos? Or sa inyong bahay, mayroon ba kayong larawan sa santos, mga Katoliko? Kung mayroon, ba daw kaya pala hindi ka nagsisimba? Kasi baka simbahan na yung bahay mo. Mga kagapay, hindi mo makilala ang totoong simbahan dahil lang sa mga larawan. Ang totoong simbahan ay may 4 na marka, 4 marks of the true church. Una, ano man ang una, mga kaagapay? Una, ang pagkilala sa totoong simbahan ay sinasabi nating one, no? Ang 4 na marka sa pagkilala sa totoong simbahan is 1, Holy Catholic and Apostolic Church. So una ay ito sa 1. Bakit isa? No? Bakit isa lang ang totoong simbahan? Kasi mga kaagapay, isa lang ang tinayo ni Kristo nga simbahan, no? Christ never mentioned the plurality of the word churches, no? Si Kristo, isa lang ang kaniyang gimension, I will build my church. So ibig sabihin, singular, no? Sarang ang simbahan, mga kaagapay, hindi 44,000. Kaya kung sinasabi pa ni Kristo nga I will build my churches, magtayo ako ng mga, or plural ang sinasabi niya, hindi tayo magtaka na ang simbahan ay umaabot na ng 44,128. So kung isa lang, no, si Kristo, di gid na siya musugot nga mudaghan, mudami ang simbahan kasi isa lang. There, matod pa sa San Juan 16 nga there only one fold and
one shepherd. Usa lang kuno ka magbalantay, no, sa usa ka panon, usa lang ka magbalantay. So number one mga kaagapay, sabi pa sa Biblia sa San Mateo 7, sabi sa Biblia San Mateo 7 21-23 nga hindi lahat nagtawag sa akin na Panginoon ay maligtas. Ano raw? Hindi lahat nagtawag sa akin na Panginoon ay maliligtas. Sabi pa sa San Mateo 24 4 hanggang 23 to 24 na magbantay kayo. Magbantay, ano ba yung Tagalog magbantay, no? Sabi pa nga magbantay kayo pag ikmat kamo, kay dami ang nagdala sa aking pangalan para masisalaag, para pagpasalaag kaninyo. Ano ba yun? Mahirapan tayo sa pagtagalog nito mga kaagapay. Para kayo malito, no? Para kayo malito. O niya, so ngayon 43,000 na, no? 44,128 sa survey sa tuig 2020 na yan nga survey, no? So Marcos 3:24 sinasabi sa Biblia mga kaagapay, bisan ang nasod kung magunay mapukan. Kung magunay mapukan, kung ang nasod kuno magsigig unay mapukan. Kung hindi iyon magkasundo ba, magkakaisa. So bakit ang simbahang Katoliko ay hindi nagiba? Kasi ang simbahang Katoliko, sinasabi ko kanina mga kaagapay, na ang simbahang Katoliko lang parang ginawa tayong balon sa ibang mga sekta. Kasi ang iba sa ibang mga sekta, Baptist dito kumukuha sa Katoliko. Lahat sa Katoliko sila kumukuha ng mga tao, lalo na kung Katoliko ka nga wala kang simba-simba, dito sila kumukuha, dinadala sa kanila. Kasi bakit hindi nagiba? Bakit hindi nawasak ang simbahang Katoliko? Kasi misteryoso mga kaagapay ang simbahang Katoliko, dahil ang founder natin si Kristo, ayon sa kanang mga reference, no, maraming mga reference natin sa The New Book of Knowledge, volume 16 page 270, no, na ang atong founder, Jesus Christ founded, Catholic Church founded by Jesus Christ. So the World Almanac, no, Book of Facts sa 2009 edition, volume page 688, no, nga ang Katoliko si Kristo gyud mao'y founder. Daghan pag mga reference niya na mga kaagapay, no. Unya iba pa, no, ang simbahan, no, ginawa niya ni Kristo, tinayo niya sa San Mateo 18 at ginawang gingharian, no, sa mga pari. Daniel 2:44 nga sumala sa tagna ni Daniel, usara ang gingharian nga tinayo, no? Ayon sa propeta Daniel na isa lang ang gingharian, no. So bakit nagdami na ngayon, no? Gingharian pinadayag Revelation 5:10, yun ang gingharian sa mga pari. Bakit hindi siya magiba? Bakit hindi masira? Bakit hindi nawala? Kasi ang Pangulong Pari si Kristo, Hebreanon 3:1, siya ang apostol o Pangulong Pari. Kaya hindi mawasak-wasak mga kaagapay, kahit pasukin pa yung simbahan mo sa ibang mga sekta, yung mga kulto, kasi hindi yan sila makakasira, no, sa simbahan natin. Kasi ang simbahan natin, hindi mga pare ang nagtayo dyan, mga ibang, ang ibang nga sekta pinuntahan ng simbahang Katoliko, no, ang parokya nga padre ipa-register natin ang inyong simbahan. Ang pagkilala sa totoong simbahan mga kaagapay, hindi mo rin yan makikilala dahil sa karatula, no. Kasi ang simbahan ngayon, pag makita nimo nga may karatula, kasi lahat ng simbahan may mga karatula sila, no? May mga karatula lahat ng mga simbahan mga kaagapay. Pero sa sinasabi ko, hindi yan makikita, makilala mo dahil sa karatula. Katulad din sa gatas, di ba? Ang lahat ng mga binibinta sa mga hardware
sa hardware naman tutuloy. Ang lahat ng mga binibintang gatas sa mga department store ay mayroong karatula na gatas, no? Or example, Bear Brand. Sa ubos sa label, nilagyan pa yan ng 100% pure milk. Ano pa, iba? Listogen, mayroong sinasabing 100% pure milk. Pero mayroon ding gatas na hindi nilagyan ng karatula. So anong gatas ba yan? Mayroon pang gatas na walang karatula? Excuse me po, no? Mayroong gatas na hindi nilagyan ng karatula, mga kaagapay. Ito ang sinasabi nating the mother's or breast milk. So mayroon bang karatula yan? Kasi ang tanong, pag ang simbahan, ba ang gatas pag may karatula, example breast milk, kanang yung Bear Brand, Alaska, Listogen, may karatula, yearly yan sila nagbayad ng buhis tax, no, sa gobyerno. Pag ang simbahan din may karatula, or ang totoy sininanay, ang breast milk, wag mo lang bigyan ng ano pang mga ibang meaning. Ang breast milk walang karatula, meaning hindi din niya nagbabayad ng buhis. Ang iba, bakit pwede ba yan ipa-registered ang breast milk, ang totoy ni nanay, suso ni nanay? Hindi yan pwede. Kapag ipa-registered yan, negosyo na yan. So kahit at doon ka, example, pag ma-registered yan, doon ka lang mag-display sa bundok, delikado. Maraming bumibili dyan, kahit doon ka, makitaan ka ni pare, delikado, walang anuhin si tatay, si Dudong, no? Ang bata. Kasi, yun kasi mga kaagapay, ang totoong simbahan, garon din, walang karatula, no? Ang iba mayroong mga karatula, ibig sabihin, example, no, Iglesia ni Cristo, sa Padating Daan, mayroon sila mga karatula, lahat mga kaagapay. So lahat ay binilagyan nila ng karatula. So bakit nilagyan ng karatula? Kasi pag may karatula na yan, ibig sabihin, negosyo na yan, registered na yan, Securities and Exchange Commission, nagbayad na yan ng buhis yearly, ng tax, no? Nagbayad sila ng tax sa mga kaagapay. At saka, bakit ang simbahang Katoliko ba, wala ba ma-registered Securities and Exchange Commission? Wala, no? Kasi walang karatula yan. Ang iba sinasabi, brother Dante, baka kolorom yan kasi wala yang karatula, mga kaagapay. Kasi hindi ordinaryong tao ang ating founder. Sino ba ang founder sa Simbahang Katoliko? Si Kristo. Pero kung pilitin ninyong iparegister sa Simbahang Katoliko, na puntahan or hintayin niyo si Kristo kasi nandun ba siya sa langit eh. Pero nag-iwan siya dito ng note sa Biblia, sabi sa 2 Timoteo 4:1, nga babalik ako para paghukom, judge the living and the dead, no? Paghukom sa mga buhi at sa mga patay. So kung gusto ninyo nga hintayin nga ma-register sa Simbahang Katoliko, hintayin ninyo ang pagbalik ni Kristo, paghukom sa buhi at sa mga patay, sa buhay at patay. So ito mga kaagapay, no? So unang mark sa simbahan is 1, no? 1, isa lang. Kasi isa lang tinatayo ni Kristo nga simbahan. So bakit hindi dalawa, no? Bakit hindi tatlo? Kasi isa lang kasi, no, mga kaagapay. Huli. Ano pa? Pangalawa is huli. Ang pagkilala sa totoong simbahan. Pangalawa, huli, no? Kasi pag sinasabi nating huli, sa Spanish, Santos, sa Bisaya, Balaan, no? Tapos sabi pa mga nganong Balaan o Santos man ang matuod nga simbahan. Okay, wala na to gitago mga kaagapay ang kamatuoran, no? Nga sa mga sakop sa simbahan ana ay mga makasasala. Maraming makasasala ngayon sa simbahan Katoliko, di ba? Pero kasi ang simbahang Katoliko, sa sinasabi pa ako sa topic, no, nga Church Magisterium, ang simbahan mayroon tayong
kanang tinatawag na trifold power. Usa doon is power to sanctify, no? Ah, sabi pa sa Biblia sa San Juan 15:5 nga ang magpabilin kanako ug ako diha kaniya mamungag daghan. So ito mga kaagapay, ang iba, bakit ang simbahang Katoliko mga makasasala? Pero iba din, makasasala man, pero mayroon ding mga nasantos. Sila ang ibang mga sikta, sinasabi nila kami na lang ang maligtas kasi kami ang mga walang mga sala. Tingnan ninyo mga kaagapay, sila sa ibang sikta, sinasabi nilang mga mabuti silang tao. Mayroon bang nasanto sa kanila? Lahat ng mga sikta, sinasabi nila sila ang mabuting tao, wala silang mga bisyo, walang inom, walang sigarilyo, walang disco, iba-iba, no? Pero ang tanong, mayroon bang nasanto sa kanila? Wala, kasi ang kanilang simbahan walang power to sanctify. Tinatayo lang kasi yan ng tao, no? Kaya kahit sino sa atin pwede tayo magtayo ng simbahan. Ako, ikaw, kung ako ang magtayo ng simbahan, kumbinsiron ka nako nga magmembro sa simbahan ko, pumunta ka kaya sa akin? Sabay ka kaya sa akin? Kahit ako, kung ako ang founder simbahan, magtayo ako ng simbahan, hindi ako magkumbinser ng mga tao kasi alam ko hindi makaligtas ang simbahan kung ako ang magtayo. Kasi hindi ako Diyos. Hindi mo alam ang pinapasukan mo ngayon, ang founder ay tao, hindi Diyos. Huwag kang kailangan hanapin mo kaagapay ang totoong simbahan. Makinig ka ng mabuti, huwag kang padadala sa emosyon mo kung nandyan ka na sa ibang sikta. Ikaw ang kawawa, hindi ang simbahang Katoliko pag sinisiraan mo. Sinisiraan mo si Mama Mary, hindi ang Katoliko ang kawawa, ikaw ang kawawa, no? Ang ina ng Panginoon, lalo na inaatake mo ang mga imahen, mga santos. Buti na lang, mas mabuti pag ako na lang atakihin ninyo. Ang nanay mo nga, kayon nga, no, ang sinasabi natin na kung ang totoong simbahan, mga kapatid, may sinasabi nila na kami na ang totoong simbahan kasi wala kaming mga bisyo, mabuting tao. Pero si Kristo pumunta sa kalibutan para pagligtas sa mga tao. Sabi niya sa San Mateo 9 nga pumunta ako sa kalibutan para pagligtas sa mga makasasala, hindi sa mga mabuti. Yan, jackpot ang simbahang Katoliko. Kaya nga, kung ang simbahang Katoliko maraming makasasala, marami ring naligtas, at mayroon ding probe tayo dyan kasi may mga nasantos. Ang iba walang nasantos. So meaning, kahit sinasabi nilang sila ang mga mabuti, hindi pala totoo yun, no? Plastic lang pala yun, mga kaagapay. Hindi mo makilala ang matamis na prutas sa mangga sa mga nalaglag at nalata. Makita mo yan ang kalasa niya, ang katamis niya, ang kaasim sa mga prutas sa mangga bunga nga nandun pa sa taas nga hindi nalaglag. Ganyan mga kaagapay. Santos, no? Pangatlo, one holy Catholic, no? Pangatlong marks of the true church, Catholic. Nganong Catholic man? Kasi ang simbahang Katoliko, mga kaagapay, kung mo sinasabi natin Katoliko, sa Greek na pinulungan, Greek word, Catholicos, no? Catholicos or Katahulos, no? Katolis, sa Latin gitawag ni Katolika, sa Espanyol Katolika din, no? Or Spanish, English gitawag Catholic Universal or All Nation General, whole world. Ito ang ibig sabihin sa kanang Catholic, mga kaagapay, no? All nation, hindi lang sa isang lugar, universal pala. Pag sinasabing I am a Catholic, universal ka pala, hindi lang ka sa isang lugar. Sinasabi nating Catholic, meaning universal. So yun, no? Para unique, no? Ang ano mo ngayon, pag may magtanong sa iyo anong sikta ka, anong relihiyon ka, sagutin mo na universal. Huwag mo na lang sabihin Katoliko kasi galit sila sa Katoliko. Buti na lang sabihin mong universal, kaya meaning sa Katoliko
Katahulo sa Grego, sa Espanyol Katolika, so Catholic or universal sa English, all nation, whole world, general. So yun pala mga agagapay, no? Tapos sa ikaapat, no, One Holy Catholic Apostolic Church. So pang-apat is apostolic, ikaupat nga timaan or sign sa pagkilala sa totoong simbahan. The True Church of Christ is apostolic in unbroken succession from the apostles and the teaching and government of the church. Ang mga apostolis mo'y buhing saksi sa kinabuhi sa pagkabanhaw ni Kristo. Siya ang nagsugo kanila sa pagpanudlo sa tanang mga nasod. Sila ang unang gitagaan sa mga misteryo sa gingharian sa Dios. Efeso 2:20, nga gipatukod kamo ibabaw sa patukuranan sa mga apostoles, diin ang pangulong bato sa pamag-ang mao si Kristo. Ano daw mga kaagapay, gitukod sa patukuranan sa mga apostoles. Ang tinuod nga Iglesia ni Kristo adunay tagdumala og magtudlo sa katungdanan nga apostol og pari. Hebreanon 3:1, si Kristo apostol og pangulong pari. Pinadayag 5:6, itukod ni Kristo ang iyang iglesia nga mao ang gingharian sa mga pari. Unang Pedro 2:5, sinasabi pa din sa Biblia mga kaagapay, kama 9, ang mga pari mao ang matuod nga sinugo ni Kristo aron pagpadayon sa pagpanudlo sa iyang pagtulunan. Sa wala pa mosaka si Kristo sa langit, nagpili siya tig-atiman sa iyang iglesia nga gitawag nato nga Santo Papa nga mao si Pedro. Pinadayag 21:15-17, apostol ang gitugyanan ni Kristo sa pag-atiman, no? Sa pag-atiman sa iyang katawhan. Si San Pedro ang unang Santo Papa. Marcos 16:18-19, apostoles ang gihatagan sa Yahweh sa langit. Si San Pedro mauna kung sa idili diri sa yuta, magtaga niya authority to allow or not to allow, to prohibit or to permit. Yun mga kaagapay. So sunod na natin yung tatalakayin kung bakit nakapunta na dito sa Pilipinas ang simbahan, no? Tatalakayin natin yan, bigyan din natin yan ng pansin. So sana mayroon kayong nakukuha, natutunan ngayon sa pagkilala sa totoong simbahan. Hindi pala makikilala yan dahil lang sa karatula, hindi pala makikilala yan dahil sa cross, larawan. Makikilala ang totoong simbahan kasi ano yon, 4 marks of the True Church, One Holy Catholic and Apostolic Church, so founded by Jesus Christ. So ito mga kaagapay, hanggang sa sunod na higayon, please subscribe or follow, like and share para updated ka sa ating mga video. God bless us all. In the name of the Father, Son, Holy Spirit. Amen.